Pala guys, ito yung sinasabi ko. So from XK, so ito yung XK A160 Trojan T28 Mini, and then ito yung XK A260, and ito ay A160. So this is Trojan T28 Mini, 4 channel din. So aileron, elevator, and rudder, and of course yung ano niya, yung throttle niya, and of course motor. And then same thing sa XK A260, of course iba yung design, and same specs, 4 channel din, aileron, rudder, and elevator, and throttle. So same specs, 400 millimeter wingspan, 4 channel, and the same run on 400 milliampere battery 1S. So cute, ganda. So Warbird from XK, napakaganda ng design. I think, oops, sorry, meron akong mga previously, may mga Volantex akong mga Warbird, magaganda rin yung mga 400 millimeter wingspan din. Almost the same yung quality, EPP foam, same quality, but in my opinion, tingin ko mas maganda yung electronics, yung quality ng electronics ng XK. But yung Volantex naman ay mas smoother yung lipad niya, mas dominant yung mga aileron sa kanila, so yung turn nila is smoother, and may banking. But yung XK, in my opinion, sa tingin ko mas durable siya, although pareho siyang EPP foam yung gamit na material, but I believe parang mas makunat yung material ng XK products. And of course yung electronics mas maganda. And yung radio, tingnan natin yung radio, pareho. So ito yung radio ng A210 pala to, 8210, I'm sorry. Yung Trojan pala is A210 T28. So same configuration ng radio. So walang LCD screen, so natatakpan siya, blank. So the same, siguro nga magbabind siya dito. You can use the radio interchangeably. Pwede mo siyang iswap, swappable siya, I guess. Sa tingin ko, I'm sure. Kasi pareho siyang 4 channel, and pareho siyang Warbird, and I think the same protocol. 2.4 GHz A210. So yun, sarap paliparin to guys, 4 channel. But tingnan natin, paliparin natin to, tingnan natin. So napalipad ko na to, check nyo na lang yung video sa link na to, ililink ko siya dito, check nyo na lang. And you check the tawag dyan, yung characteristics nila, yung flight behavior nila or characteristics. So this time, ito naman yung papaliparin ko, XK8210 or the Trojan T28 Mini. Oops, wala. Ayun, late reaction ng receiver. So maganda dito sa XK, mas mas malaki yung battery bay niya. Mas malaki at malalim yung battery bay against dun sa mga Volantex na aircraft. So meaning
pwede mo siyang gamitan ng ano, ng mas malaking battery, siguro mga 500 up to 500. So ayun, gumagana na. Rudder, elevator, and aileron. Of course, tingnan natin yung throttle. Alright, working. So yun nga, tulad na banggit ko, mas maganda yung ano niya, yung mas malaki yung battery bay niya kaysa sa mga Volantex aircraft. Mas malalim, mas malaki, mas malaki yung, you have more room for bigger battery, like siguro mga 500 up to 500 milliamperes to 600. Kasi ito yung standard niya is standard battery niya on board is 400 milliamperes. So mas maganda yata, I mean pwede siyang gamitan ng mas malaking battery for much longer flight experience. Tingnan natin. So yung una, hindi siya gumagana dito sa ano, kasi rough nga, hindi siya suabe, hindi smooth yung runway. Tingnan natin to. Mukhang gagana. So let's check this out. Stabilize flying. Wow, nice. So tulad na sinabi ko, yung rear bear ay mas dominant yung ano niya, mas maganda yung turn niya sa aileron. Eto, hindi masyadong reactive yung ano niya, yung aileron. Kailangan gamitan mo ng ano, ayun, mabagal super delay yung ano niya, yung response sa ano, sa aileron. Kaya pag ita-turn mo to, it's better if you use the rudder. I mean combination ng rudder at aileron for a smoother turn. Pero yung rear bear, yung XKA 260 ay mas maganda yung ano niya, mas maganda yung rudder niya. Ay, rudder, sorry, yung aileron. Mas dominant yung aileron niya eh. Mabagal So kailangan mo ng ano, konting rudder. You know? Although mas stable siya, hindi siya magalaw kahit naka 6G, hindi siya ganun kagalaw, pero yun nga, mas kailangan mo ng rudder pag ite-turn mo 'to eh. Mabagal nilagyan ko ginawan ko ng ano, binigyan ko ng konting trim, downward trim, kasi masyadong ano siya, pa taas yung ano niya, yung lipad niya. Parang nagalaw yata yung trim eh. So ayan, yung turn na yan ay ay my goodness, muntikan, mabagal yung pag elevate niya, pag akyat niya, muntikan. Kaya wala kasi akong choice eh. As much as possible, ayoko sana magano dito sa anong to, sa spot na to, magpalipad, kasi kahit maliliit lang yung gamit ko ay maliit yung ano, makitid yung spot eh, yung lugar. Ayan na naman lah. Kaya medyo ano, a bit not safe for aircraft.
Yan, ang ganda sana ng kulay eh. Ba't may sana? Yan eh. Ayan o. Ganda rin. Although di siya ganun kabilis, I think mas mabilis lumipad yung ano. Yan na naman o. Mas mabilis lumipad yung Volantec sa RC planes. Mas faster. Uy, sobrang baba. Pag nagbabank siya, hindi siya masyado makaakyat eh. Uy, yan oh. Hindi siya masyado makaakyat pag nagbabank siya eh. Kasi mabagal yung aileron nga niya. Yung reaction ng aileron is mabagal. Ngayon, akyat na lang natin na onte. Isa pa. Isang low pass. Nice. Okay na rin. Pero ano talaga yung ano niya eh. Mabagal yung reaction talaga ng aileron niya eh. Parang sa tingin ko pagkatapos kong gamitin yung Rare Bear, yung white and gold na XK din, yung A260, parang na overshadow niya sa performance etong Trojan eh. Before I love this Trojan very much. Although okay pa rin. But pagdating kasi sa maneuverability, mas gusto ko yung ano yung A260, yung Rare Bear. Mas agile eh. High rate nga. Mas ano eh. Mas agile siya eh. Saka mas reactive siya sa mas responsive yung ano niya eh. Mas responsive yung control surfaces niya eh. Anyway, ganun talaga siguro, but overall okay pa rin naman to. Mas okay pa rin. But pagdating lang talaga sa performance, ayan, tulad ganyan no. Pagdating sa maneuverability talaga and agility, mas lamang si Rare Bear eh. Mas ano siya, mas reactive eh, responsive and reactive. Anyway, land. Tingnan natin yung performance mo sa landing. Uy, pangit. Kawawa yung ano eh, kawawa yung aircraft. Good thing walang damage. Yung advantage ng ano eh. Ito yung advantage ng mga super lightweight na aircraft eh. Yung maliliit and lightweight, mga mini, tulad dito mga mini warbird. So pag mga ganong instances ay hindi ganon ka ano yung impact at damage nya. Almost walang damage, walang scratch. Kasi super lightweight nga. And yun ang kagandahan pa na di-detach yung ano niya. Kusang humihiwalay yung propeller niya. So anyway, XK A260 Trojan, okay, goods. Subscribe.